May mga kailangan ho bang gawin ang mga pensioners para matanggap ang dagdag na pensyon o automatic na po ito? Automatic na po ito, Miss Cheryl, sa hanay ng mga pensioners. Matatanggap nyo na lamang po ng mas malaki na po ang halaga ng inyong buwan ng pensyon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ipatutupad na ang pensyon o pension reform program ng Social Security System nang hindi nagtataas ng kontribusyon. Ito ang kauna-unahang structured pension increase sa kasaysayan ng ahensya. Sa ilalim nito, patataasin kada taon mula ngayong 2025 hanggang 2027 ng 10% ang pensyon para sa retirement and disability pensioners, habang 5% naman kada taon ang madadagdag para sa death o survivor pensioners. Para po sa dagdag na detalye kaugnay niyan, magkakasama natin si Carlo Villacorta, ang Vice President ng SSS Public Affairs and Special Events Division. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Miss Cheryl, at sa lahat ng tagapakinig, tagapanood ng inyong programa. Magandang tanghali po. Magandang balita rin po ang hatid ng SSS. Ilan po ang inaasahang direktang makikinabang dito sa programang ito? Tinatayang nasa 3.8 million pensioners ang makikinabang agad sa unang bugso ng pension increase dulot ng Pension Reform Program of 2025 ni Cheryl. So mga 3.8 million. 2.6 million sa kanila ay retirement o disability pensioners at ang natitira po ay 1.2 million na survivor pensioners, Ms. Cheryl. May mga kailangan ho bang gawin ang mga pensioners para matanggap ang dagdag na pensyon o automatic na po ito? Automatic na po ito, Ms. Cheryl, sa hanay ng mga pensioners. Matatanggap nyo na lamang po ng mas malaki na po ang halaga ng inyong buwan ng pensyon. Basta po kayo ay pensionado na ng SSS as of August 31, 2025. Ms. Cheryl, samantalahin ko ho yung pagkakataon na ang kwentahan po natin na kung sino yung kasama at sino yung hindi ay yung contingency date na tinatawag. Bali kung kailan po kayo talaga nag-retire, okay, kung kailan kayo talaga nabalda, kung na-disable po kayo, at kung kailan kayo talaga namatay para naman po sa mga survivor pensioners. Kahit po lumipas ang August 31, ang pag-file ng claim ninyo, pero yung contingency date naman ay before September 1, mapapakinabangan pa rin po yung pension increase, Ms. Cheryl. Paano rin masisiguro ng SSS na matatanggap nga agad ng mga pensioners po itong dagdag na halaga sa tamang petsa? Yan na po yung inaasikaso namin para pagdating po ng Setyembre, sa buwan ng Setyembre, mas mataas na po yung pensyon na kanilang matatanggap. So meron kaming system development na ginagawa sa aming ahensya na may kaugnayan din sa mga disbursement account ng mga pensioner, yung mga bank account nila, para pagdating ng Setyembre, mas mataas na lang po bigla ang kanilang buwan ng pensyon. Wala na po silang gagawin, Ms. Cheryl. Antabayanan na lamang po nila ang unang pensyon sa September na mas malaki na po yung halaga. Sir Carlo, ito yung kauna-unahang structured pension increase sa kasaysayan ng ahensya nga po. At na hindi din inoobliga na magtaas din ng kontribusyon ang mga miyembro. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Tama, Ms. Cheryl, kauna-unahang pagkakataon na sa sunod-sunod na 3 taon ay inanunsyo na namin ang pension increases. Ito po ang sagot at ang tugon ng SSS sa
direktiba ni Pangulong Marcos, kasama ang gabay ni Secretary Recto, ito na po ang handog ng SSS President at ng pamunuan ng SSS bilang tugon sa masidhing panawagan ng mga pensioner na maitaas na ang kanilang buwan ng pensyon, Ms. Cheryl. Paano po napagdesisyonan, Sir Carlo, yung porsyento ng itataas ng pensyon sa loob ng 3 taon? At bakit po magkahiwalay yung porsyento ng dagdag para sa retirement o disability at death at survivor pensioners? Yung prinsipyo na aming sinusunod dito, Ms. Cheryl, ay yung prinsipyo ng paghahanap buhay, pagtitipid, pagko-contribute sa SSS upang umunlad. Sa hanay ng mga retirement at disability pensioners, Ms. Cheryl, mismong contribution record nila ang basehan ng pensyon na kanilang tinatanggap. Yung sa hanay naman ng mga death o survivor pensioners, contribution record po yan ng yumaong miyembro, Ms. Cheryl. Ngunit gayon pa man, gusto pa rin namin na may increase pa rin ang mga survivor pensioners. Kaya po sila ay may increase na 5% kada taon tuwing Setyembre hanggang 2027, Ms. Cheryl. Kung titignan po natin, malaki-laki na rin, 33% for retirement. And total of 16% po yung sa death and survivors po, okay. Para po magkaroon ng mabigyan ng ideya yung ating pensioners, Sir Carlo, magkano ang magiging dagdag kada taon sa pensyon na mga nakakatanggap po ng, ano bang pinakamababa na natatanggap po ng isang pensioner? Sa kasalukuyan, Ms. Cheryl, ang pinakamababang retirement pension na ibinabayad ng SSS ay 2,200 pesos, Ms. Cheryl. Opo. So, sa pagkatapos ng 3 tranche ng pension increase, ang pensioner na yon ay tataas ng 728 pesos ang kanyang buwan ng pensyon. So from 2,200, magiging 2,928 na ang kanyang buwan ng pensyon simula po Setyembre 2027, Ms. Cheryl. Sa minimum pensioner po yan, Ms. Cheryl. So depende, ang gagawin lamang na computation ng mga pensioner, kung magkano po yung nakukuha nyo, magdagdag kayo ng 33%. Ganun po ba yon? Opo, para makuha yung halaga na inyong matatanggap sa katapusan ng pangatlong pension increase. Sa pangatlo. Pero okay, pag-usapan muna natin yung sa September, ngayong taon, nando po sa susunod na buwan. So ilang porsyento po ang itataas? 10% po. Okay. 10% po ang itataas ng buwan ng pensyon ng retirement at disability pensioners. 5% naman po ang itataas sa pensyon ng mga survivor or death pensioners, Ms. Cheryl. So ngayon, kung pagbabasihan po natin, yung 2,200 na nakakatanggap ngayon ng buwan-buwan, sa September po, mapapansin nyo, yung bahagyang pagtaas, magiging 2,420 na yon. Tama po, Ms. Cheryl. Tama. Tapos, the coming year, again, in 2020, sa 2026, September din po, another 10% of the 2,420 or of the 2,200? Of the 2,420, Ms. Cheryl. So, kasama po yung 10% na pinantaas nung unang taon. Opo. Okay. So, 240 to, naman, ang tataas po. Kaya po, Ms. Cheryl, yung suma total ay 33%, hindi 30%. Kasi, kasama po yung 10% increase ng bawat taon doon sa ini-increase, Ms. Cheryl. Okay. Dahil po sa programa, may pagtayang mababawasan yung fund life ng SSS mula 2053 sa 2049. Dapat bang mangamba rito ang mga miyembro? Paano po ba ang diskarte ng SSS para yung fund life makahabol? Kung mababawasan ng, mababawasan siya ng 7 years? Around 7 years? Tama po ba ako? 4 na taon lamang po ang bawat.
Miss Cheryl, from 2053 to 2049, may tapyas po na 4 na taon. Alright. Pero ayon po sa aming Chief Actuary, ito pa ay actuarially sound pa rin po. At sa ngayon pa nga lang po ay mayroon na kaming mga ini-institute na reforms para po mas mapaigting ang contribution collection ng SSS at mapataas palalo ang pagkokolekta ng SSS ng contributions, Cheryl. So, meron kaming mga efficiency programs, efficiency gains na inaasam sa pamamagitan ng mga programa namin na feeling namin ay makakabawi ng fund life pabalik sa 2053, Miss Cheryl. Sa gayon po, wala pong ipatutupad nga na dagdag kontribusyon, pero paano yung mga susunod na taon? Nakikitaan ba ng pagtaas? Opo. Sa ngayon po, asahan po ninyo ang tuloy-tuloy na pagsasaliksik ng aming Chief Actuary, ng aming Actuarial Services Division para po matiyak na sapat po ang pondo ng SSS even for the future. For this pension reform program of 2025, for the next 3 years, wala pong contribution increase at titingnan pa rin po natin ang kalusugan ng pondo ng SSS at the end of 2027 kung ano pa po ang pwede nating dapat gawin, Ms. Cheryl, para po mapanatiling makabuluhan pa rin ang halaga ng benepisyo ng SSS, Ms. Cheryl. Dito po, ang makikinabang ay yung mga nakakatanggap na ng pensyon, hindi po ba? May epekto ba yan sa aming naghihintay ng retirement? So makakaasa rin ba kami since nag-increase yung mga nakakakuha na ng pensyon ngayon, kaming mga nag-contribute pa at naghihintay ng retirement, makakaasa rin po ba kami ng medyo mas tataas din yung aming matatanggap eventually? Hindi kasama. Opo. Hindi kami kasama. Ganito po, Ms. Cheryl. So, dahil 3 taon po ito, may pagkakataon pa hong makinabang yung future retirees, yung mga magre-retire next year, o yung magre-retire sa 2027, depende po sa petsa ng kanilang retirement. Baka po may maabutan pa silang pension increase dito sa pension reform program. Pero sa kaso po ninyo na after 2028 pa ho siguro tayo magre-retire, by then po, Ms. Cheryl, tayo po ay nakapaghulog palalo sa current contribution structure na nakakapagpahaba po ng ating contribution record at sa current maximum salary credit po na tumaas na. Ibig sabihin po niyan, by 2028, mas maganda na po ang ating contribution record at makakatamo po tayo ng mas mataas na buwan ng pensyon based by just continuing on paying contributions from now till 2027. Tapos po, siyempre, gaya po ng sabi ko kanina, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasaliksik ng aming Chief Actuary, na aming Actuarial Services Division, kung pwede pa i-adjust yung future pensions po. Pero matagal na usapan pa po yan dahil sa 2028 pa po yan uumpisahan, Ms. Cheryl. Ano po ang pinagkaiba, Sir Carlo, ng programang ito doon sa 1,000 across the board pension increase noong 2017? Ayun po, yung 1,000 increase noong 2017 ay in-implement po na one time po at fixed amount. Sa amin pong pagsasaliksik, mas makatwiran po para sa amin ang percentage-based pension increase para po yung nakapaghulog ng mahaba sa SSS na may resultang mataas na pensyon ay mataas din po ang increase na matamo. Yan po yung gusto nating i-promote sa prinsipyo ng work, save, invest, and prosper. Basta po tayo ay nagtatrabaho, nag-i-invest, naghuhulog ng kontribusyon sa SSS, makakatiyak po tayo ng mas mataas na benepisyo. So yun po yung pagkakaiba niya, Ms. Cheryl. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button
at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!